Pancit Canton Bento Cake naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Effort kung effort itong ating customer dahil sinasagot pa lang niyang maliligaw niya pero may pa-cake na talaga at hindi lang yon, Pancit Canton pa talaga. Amazing! Ewan ko na lang talaga kung hindi ka kikiligin kapag merong nagbigay sa'yo neto, lalo na kung paborito mo itong minemerienda. Naaalala ko nung bata ko, inuulam ko pa nga ito. Napakasarap kasi at ito rin ang favorite kong flavor ng Pancit Canton. Parang parte na nga rin talaga ito ng ating buhay, itong Pancit Canton dahil pantawid gutom naman talaga ito kasi. At ayan na nga yung design na sinend sa atin ni customer. Syempre, aside dun sa picture ng cake mismo na ganyan din ang design, nag-search ako nung pack mismo nung Pancit Canton na sweet and spicy para naman kahit papano, kahit hindi pa tayo ganun talaga kagaling sa pag-drawing sa cake, ay magaya naman natin yung mga details. Amazing! Paano natin na-achieve ang mga ganyang kulay? Yung color yellow, bali as in konting-konting color yellow lang yan, wala na tayong ibang hinalo. Tapos, yung ating orange, dinagdagan lang natin ng yellow at yung color red. Peyotra ko lahat ang ginamit natin dyan. Ayan. Tapos, kung napansin nyo kanina, hiwalay nating in-scrape yung magkabilang side ng kulay kasi kapag kaminsanan nating scrape yan, maghahalo sila sa side at ayaw nating mangyari iyon. For the struggle pa nga tayo dyan dahil mahirap talaga magpakinis ng cake kapag magkaiba yung kulay ng magkabilang side. Pero ayan, nairaos naman natin. At ito na nga yung pinaka-Pancit Canton natin. Ayan, ganyan din yung kulay kagaya din sa yellow ng base cake natin. Tapos for the dot-dot lang tayo, pakulot-kulot para ma-achieve natin ang texture ng totoong Pancit Canton. Amazing! Naku, mukha lang mabilis ko tong ginagawa talaga pero matagal kong ginawa itong cake na to dahil nga noong mga time na ito, hindi pa talaga ako hasang-hasa sa mga art cakes talaga. Kaya nagtagal ako. Sa pagkakaalala ko nga, muntikan ng maliit itong cake na ito parang nakailang chat yata sa akin si customer dahil lang hihingi siya ng update dito sa cake na ito. Kasi aside dito sa cake na ito, marami rin akong cake orders ng mga araw na ito, mga big cakes pa man din. Tapos sabi ko, maliit lang naman yung order ni ma'am, kaya last ko na lang gawin. Ito pala yung pinakamatagal, Diyos ko. At ayan na nga, kung nakikita na yun, nilalagay natin yung mga toppers nung ating Pancit Canton. Diba yung mga flakes, yung mga dried veggies niya, ayan sila, green, maroon, at saka orange lang yung nilagay natin dyan. At syempre, hindi mawawala ang dedication natin or ang label. Ayan, napakakit talaga nito, promise. Lalong-lalo na itong part na ito, yung nakasulat niya is Lucky You instead na Lucky Me. O diba, ang cute-cute lang talaga. Isa rin sa mahirap na part ito yung pagsusulat, lalo na dito sa maliit na dialogue box na ito kasi nga dalawang words yung kailangan isulat tapos dapat magkasya siya. Hindi naman na natin pwede lakihan ito dahil meron pang ibang mga details. Mabuti na lang talaga nagawa natin ang paraan. Hindi siya ganun kapulido pero cute naman siyang tingnan at nagustuhan naman din ito ni customer. At kung napapansin nyo pala, dinodoble ko yung lettering natin or yung mga outlines natin sa mga design natin kasi since magkakaiba-iba sila ng kulay, meron tendency na maghawa-hawa yung kulay nila, lalo na yung light sa dark color. Kaya kapag nagdo-drawing kayo sa cake, i-double or triple ninyo yung patong para kung sakali man na maghawa yung dark color dun sa light color, dun sa first layer lang siya hahawa. So meron ka pa rin natitira na 2 layers na patingkad yung kulay niya. Lalong-lalo na yung puti. Ay naku, mahirap talaga yan. Amazing! At ito na yung pinaka-importanting part ng cake natin ay itong dedication. Ayan, nakasulat dyan. Sinasagot na kita. Naku, ewan ko na lang talaga kung hindi kikiligin talaga at abot langit ang ngiti nitong nanliligaw sa customer natin. Grabe talaga, bunggahan na talaga ngayon. Noong mga kapanahunan namin tamang sulat-sulat lang sa papel, pasahan lang sa papel, diba? Tapos ngayon may mga pa-cake na. Mapapasana all ka na lang talaga. Lucky you talaga itong si Sir. Tip ko pala kapag meron kayo mga pa-order na art cake, i-prepare nyo na lahat ng mga kulay na kailangan ninyo. Lalo na sa mga ganitong klaseng cake talaga na napakadami talaga ng kulay. So, ang ginagawa ko, pag nagmimix ako ng mga colors is nag-uumpisa ako sa pinaka-light color. Tapos dinadagdagan ko na lang, minimix ko para ma-achieve yung mga darker colors. Tapos isa-isa ko na yan nilalagay sa cello sheet. Cello sheet kasi yung ginagamit ko na pang art cake tsaka pang lettering kasi mas nadadalian ako dahil bilog yung lumalabas na icing
compared doon sa piping bag na kumukulot-kulot pa. Kaya ayan, tas madali kasi siyang i-handle kasi pwede mong gupitin yung cello sheet base doon sa kaya mong hawakan. Ayan. Mahirap kasi yung nag-uumpisa ka ng gumagawa ng cake tapos nagme-mix ka pa ng kulay-kulay. Nakakatagal talaga siya ng trabaho. Unlike kapag ka naka-prepare na lahat, kukuha ka na lang, dudut-dut ka na lang. Ayan, pati yung pinaka-seal nung pack natin, ayan, ginaya na natin. At ito na ang final result. O diba, ang syala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!